Good morning, brothers and sisters. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan, so bago po ako mag-umpisa, ako po ay mananalangin upang humingi ng guidance at karunungan at lakas ng loob upang maipahayag ko po ang pawang katotohanan lamang. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people, open our hearts and minds to receive your word, and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. So yan po, brothers and sisters, muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ayan, so yan po, lagi kong sinasabi sa inyo, ang inahatid ko po dito ay pagkaing espiritual, hindi po pagkain ng sanlibutan ito. Ayan, sapagkat nabubulok po yun. Ang pagkain na inihahatid ko po, ito po ay pang-araw-araw po na dapat nating tangkilikin. Ayan po. So, ang ibabahagi ko po sa inyo na ebanghelyo sa bidyong ito, ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Ayan, ang isang bahagi ng isang katanungan, ano nga ba ang paghahari ng Diyos? So, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghanda ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Yan po, ganyan po ang paghahari ng Diyos. Naghanda ang isang hari ng piging para sa kanyang anak na lalaki. So, ang ano nga ba ang ibig sabihin ng piging? Di ba pagka may kasalan, may handaan, may piging, yung salo-salo, kainan. Ang tanong, ito po ba ay literal na piging or spiritual? Of course, hindi naman po ako nagtuturo dito ng mga literal na bagay at hindi ko po itinuturo dito yung mga bagay sa sanlibutan ito. Ginagamit ko lamang po yung mga bagay na iyan upang madali pong mahikunik sa inyo. Kasi yan po yung kilala ninyo na mga pananalita. Ang nais ko po sana na ang nais ng Panginoon na kausapin ko po kayo ng spiritual. Ngunit hindi po sapagkat marami pa po sa atin ang hindi nakakaunawa na kailangan ng gatas pa yung pagkain natin instead na matigas na tinapay na sana ang ating pinag-uusapan dito o yung ating nagiging topic. Kaya nga lang upang mahikunik ko po kayo ng madali at madali ninyong maunawaan, gumagamit po ako ng mga literal na bagay at yung mga bagay sa daigdig na ito. Sapagkat kung mangungusap po ako through spiritual, hindi po ninyo maunawaan. Sapagkat ang makakaunawa lamang po ng pananalitang spiritual ay nung nagtataglay ng espiritu na nagmumula sa Diyos na ipagkakaloob sa isang tao na siya namang umuunawa sa salita ng Diyos. Ayan po. So kaya gumagamit po ako ng mga literal na bagay o yung mga bagay sa sanlibutan ito. Ayan. Pero hindi po ibig sabihin yan po yung ipinangangaral ko. Gumagamit lamang po ako bilang halimbawa. Yan po. So ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Yun nga, katulad nung sinabi ko, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghanda ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Yan. Which is ang tinutukoy po dito na anak na lalaki, ang hari po dito ay ang Diyos Ama. At ang kanyang anak na lalaki ay ang Panginoong Hesus.
sapagkat darating po ang time na ang Panginoong Hesus at ang bagong Jerusalem ay magkakaroon po ng kasalan or magkakaroon ng piging. Yan po yung mga huling araw na po iyan. At matutunghayan po natin yan sa aklat ng Revelation chapter 21. Doon po natin yan matatagpuan. Anyway, pupuntahan din naman natin yan mamaya. Kasi yan po yung nais natin. Ayan, kasi yan po yung sa kapanahunan po natin ngayon sa mga Kristiyano po. Ayan po yung hantungan natin ngayon. Yung bagong Jerusalem, bagong langit, bagong lupa na nagmumula sa Diyos na ibababa hanggang dito. Ayan. So doon po tayo maninirahan. Kung yung mga Israelita noon ay ang pangako ng Diyos ay doon sa lupang ipinangako sa mga Israel kapag sila ay nahilabas doon sa bayan ng Ehipto sa kanilang pagkaalipin, ay ang dadalhan sa kanila doon sa lupang pangako sa kanila, which is yung sa Kanaan. Tayo naman ngayon mga Kristiyano, ito yung pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan at yung makapiling siya doon sa bagong langit, bagong lupa at bagong Jerusalem. Ayan po yung pupuntahan natin ngayon. Kaya kung nagnanais po na tayo na makapasok roon sa bagong buhay or bagong langit, bagong lupa at bagong Jerusalem, well, hanapin po natin yung mga bagay na magdadala sa atin doon. Ayan, katulad po ng isang tatawid sa isang ilog. Of course, hindi ka naman tatawid nang maglalangoy ka lang. Gagamit ka ng sasakyan upang makarating doon sa kabila ng ligtas. Ganyan din po sa pamumuhay Kristiyano. Kung nagnanais tayo na makarating doon sa buhay na walang hanggan at yung bagong daigdig na kung saan ang Panginoong Hesus ang mamumuno sa atin doon at ang Diyos Ama naman ang siyang magiging Diyos ng kalahat-lahatan. So kung nais po nating makapasok doon, hanapin po natin yung mga bagay na makapagdadala sa atin. Katulad nga ng pagtawid sa ilog, hindi naman pwedeng lalangoy ka lang papunta doon sa kabila. Kailangan nahanap ka ng isang bagay na magdadala sa iyo doon sa kabila, doon sa pupuntahan mo. Hahanap ka ngayon ng masasakyan mo, like bangka. So ganyan din po yan. Kung talagang tayo ay nagnanais ng buhay na walang hanggan at nagnanais tayo na makapiling ng Diyos, sapagkat makakapiling po natin doon ng Diyos. At hindi lang yan, papahiran niya pa yung ating mga luha. Wala nang pagluha doon, wala nang pag-iyak, wala nang kamatayan, at wala nang sakit, sapagkat lumipas na ang mga bagay na iyon. Ngayon, kung nagnanais po tayo, ayan, di humanap kayo. Hanapin natin yung mga bagay na magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Ayan po, kaya ang pinapangaral ko po dito is spiritual. Kaya nga lang, dahil sa medyo bata pa kayo sa pananampalataya, bago pa lang kayong siguro na kasi nakamulatan po natin, nakagisngan natin yung mga aral ng sanlibutan, which is hindi na po yun. Bakit natin pag-aaralan yung mga bagay sa sanlibutan ito? Hindi naman tayo dito. Dapat pag-aralan natin yung mga bagay na makalangit sapagkat doon tayo sa langit. Kung tayo ay nagnanais na makarating doon. Pero kung hindi, well, it's up to you. Yan. So, yan po. Yan po yung tutunghayan po natin. So, basahin po natin dito sa aklat ng Mateo chapter 22, 1 hanggang 14. Ang sabi po dito, yan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan.
Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na ihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo sa lansangan. Ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal, kaya hindi nakasuot ng damit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahirang. Yan po mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ayan. So ano nga ba ang talinghagang ito? Nakasalan. Ayan, yung kasalan nga, katulad ng sinabi ko po kanina, ito po yung ang tinutukoy po ditong piging, ito po yung pakikinig po natin, pagpupuri po natin sa Diyos, pakikinig natin ng salita ng Diyos. Inaanyayahan po tayo ng Diyos araw-araw na makinig ng kanyang salita, na isabuhay natin ang kanyang salita, ngunit hindi po natin pinapansin sapagkat abala po tayo sa ating mga gawaing sarili. Ang Diyos, nakakalimutan na po natin. Ang lumikha sa atin, nakakalimutan na po natin. At yung nagligtas at nagbuwis ng kanyang buhay upang tayo'y mapawalang sala, ay nakakalimutan po lagi natin. Sapagkat lagi po tayong abala. Katulad po nitong unang inanyayahan. Yung isa ay nagdahilan, nagdahilan siya na siya ay nakabili ng bukid at ito'y pupuntahan niya. Gayon din yung isa ay nagdahilan din na nakabili siya ng 5 pares na baka. Kailangan niyang isingkaw upang masubok. Gayon din yung huli. At inutusan din ang huli, ang ikatlong alipin ay sinunggaban naman itong mamamatay tao. Ayan. So sa galit ng Panginoon, pinapuksa yung mga taong yun, which is ito po, sino ba ang tanong, sino ba yung unang inimbitahang ito na hindi nakapasok doon sa piging? Ang hindi makakapasok doon sa bagong buhay, bagong langit, bagong lupa,
Ayan, ito po yung mga Israelita na unang inanyayahan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga utos, sumunod sa kalooban niya. Ngunit hindi sila gumawa, hindi sila sumunod. Sila po ay sumuway at naghimagsik sa ilang. Sa kabila ng ipinakita ng Diyos sa kanila na kabutihan, iniligtas na po sila doon sa pagkaalipin nila sa Ehipto ng mahabang panahon, ay hindi pa rin nila nakilala ang Diyos na inilabas na sila sa pamagitan ni Moises at kapangyarihan ng Diyos. Nahilabas sila sa Ehipto, sa Paraon. So binaliwala ng mga Israelitang ito. Sila po yung mga unang inimbitahan ng Panginoon na dapat makapapasok sila doon sa kasalan, doon sa piging. Kaso sa kasamaan palad dahil sa kanilang pagsuway at paghimagsik sa Diyos, naggandamatay sila sa ilang. So yan po yung aral natin dito na dapat wag nating tularan yung mga ninuno natin, yung mga magulang natin noong unang panahon. Sa panahon po natin ngayong Kristiyano, dapat, kaya nga ang sabi dito, so tingnan pa rin po natin dito sa aklat ng Lucas, chapter 14, verse 17 hanggang 24. Ang sabi dito, 17. Ayan. Unawain po natin ang mabuting balitang ito upang nang sa ganun magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan at mapakinabangan po natin. Mahirap po yung tagapakinig lamang po tayo. Kailangan isabuhay po natin, ganapin po natin. Sapagkat kung tagapakinig lamang po tayo at hindi natin isinasabuhay, hindi natin isinasagawa, para po tayong binhing nahasik sa kabatuhan o kaya sa darbi ng daan na pagdating ng mga ibon tinutuka yung nahasik sa atin at nawawala kaagad. Gayon din yung nahasik sa kabatuhan. Palibhasa ay manipis ang lupa, kaagad tumubo. Ngunit pagsikat ng matinding araw ay natuyo at nalanta ang binhing ito. Ganon din yung nalaglag sa kabatuhan, sa dawagan. So kailangan gawin po natin, gampanan po natin kung ano yung napapakinggan po natin, gawin po natin sapagkat para sa ikabubuti po natin yan. So pakinggan po natin. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ayan, handa na ang lahat, ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 piraso ng paris ng baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, lumabas kang madali sa mga lansangan at makipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Pagbalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang iniuutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito
ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. So yan po ang kabuuan ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ayan po, so yung mga unang inanyayahan ay hindi po makatitikim ng handa ng Panginoon. Sapagkat katulad nga nung inanyayahan na iyon, na yung una, nagdahilan, nakabili siya ng bukid, kailangan niyang puntahan. Yung isa naman, nakabili siya ng 5 pares na baka at kailangan niyang isingkaw. Yung isa naman, bagong kasal sila, kaya hindi makadadalo. Ganyan po ang nangyayari po sa atin, sa buhay nating mga Kristiyano. Inaanyayahan po tayo ng Panginoong Hesus na makinig ng kanyang salita, ngunit hindi tayo dumadalo, hindi tayo nakikinig. Binabaliwala natin ang Diyos. Binabaliwala natin ang lumikha sa atin. Hindi natin binibigyan ng halaga. So ganyan din po ang mangyayari sa atin kung magpapatuloy po tayo na mabaliwalain natin ang Panginoon. Hindi rin po tayo makatitikim sa handa ng Panginoong Hesus, which is sa bagong buhay na dapat nating pupuntahan kung tayo'y magtatagumpay sa pakikipaglaban natin sa kalaban natin. Isa lang po ang kalaban natin dito. Yung Diablo po ang kalaban natin dito. Marami lang siyang pangalan. Diablo, Satanas, Demonyo, masasamang espiritu. Ayan po kasi yan yung mga ano niya. So yan lamang po yung kalaban natin dito. Kailangan mapagtagumpayan po natin yan. Kapag meron po tayong nag-anyaya sa atin na makinig ng salita ng Diyos or kapag nakita po natin, huwag po tayong magpapatalo sa Diablo. Pakinggan po natin, panuorin po natin, huwag po natin na kailangan tapusin po natin para nang sa ganun maunawaan po natin kung anong ibig sabihin nito. Hindi po yung binabaliwala natin. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Hindi po tayo makatitikim sa handa ng Panginoon, which is doon sa bagong daigdig. Kaya nga sabi dito sa aklat ng Hebreo, chapter 3, pakinggan. Kaya nga, sino ba itong unang inanyayahan ng Panginoong Diyos? Ay, hindi ba yung mga Israelita? Sila yung unang inanyayahan. Hanggang ngayon pa rin ba, tawag nito, what did you call that? I-adapt pa rin natin yung ginawa nila sa kabila ng pangangaral po sa inyo, sa atin, ng mabuting balita. Sa kabila niyan, babaliwalaan pa rin natin ang Diyos na nagligtas doon sa doon sa mga Israelita sa pagkalipin sa Ehipto at inilabas sila doon at dinala doon sa lupang pangako ng Diyos na yun magkakaroon sila ng kapayapaan kung nakarating sila doon. Pero ginawa nila, sumuway sila. Doon pa lamang sa ilang, ganyan din po ang marami sa atin ngayon. Tinatawag na po tayo ng Diyos, ngunit hindi po natin pinakikinggan ang kanyang tinig. Ngunit kapag may tumatawag sa atin na hindi itong mga Diyos-Diyosan, napakabilis po nating mag-response. Pero kapag ang tunay na Diyos ang tumatawag sa atin, bilang lamang po ang nakapapasok at nakikinig dito. Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Kung tutularan po natin yung mga Israelita sa kanilang pagsuway, sa kanilang paggawa ng mga kasalanan, hindi rin po tayo makapapasok doon sa kasalan at doon sa piging na iyon. Hindi tayo makakatikim ng handa ng Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi niya dito, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Ibig pong sabihin nito, hindi makapapasok doon sa bagong buhay na dapat doon natin na makakamtan yan.
kung tayo po ay magtatagumpay. Katulad po nitong mga Israelita. Napakabuti po ng Diyos. Iniligtas sila, inilabas sila sa pagkaalipin sa Ehipto, which is sa kabila ng ginawang nakabutihan ng Diyos, ay sumuhay pa rin sila. Nagpagawa sila ng mga rebulto, ng guyang ginto. Tingnan nyo nga, nagreklamo sila, puro reklamo. Kaya pinadalhan sila ng mabangis na ahas. At puro reklamo, hindi na raw nila, pati yung pagkain nila, hindi raw nila kilala. Kaya ginutom sila ng Diyos. So, hahayaan na rin ba natin yan na mangyari sa buhay natin ngayon, tayong mga Kristiyano? Aadapin pa ba natin yung mga nangyaring iyon? At ganun din ang matutulad natin. Mapapahamak din po tayo. So pakinggan po natin dito sa aklat ng Hebrew chapter 3 verse 7. Ayan. Kaya ang paanyaya po sa atin ng Espiritu, lagi pong sinasabi po sa atin yan. Siya po ang nag-aanyaya. Kaya nga, ang sabi dito sa aklat ng Hebrew chapter 3 verse 7 to the following. Yeah. Kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon, kaya't kinapuutan ko ang lahing iyon. Ang sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ayan po, dahil sa galit, sa puot ng Diyos, sa galit niya, hindi makapapamahinga yung mga taong iyon. Ganyan din po ang mangyayari sa atin ngayon sa panahon natin. Kung patuloy po tayong magpapakaligaw, patuloy po tayong hindi susunod sa kalooban ng Panginoon, ganyan po ang mangyayari sa atin. Isusumpa po tayo. At hindi tayo, katulad nga doon sa Ebanghelyo na tinunghayan natin, hindi tayo makakatikim doon sa handa ng Panginoon. So, hahayaan na lang ba natin? Sayang naman. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Pero hindi pala tayo mapapasama doon sa maliligtas. Hindi po ganun kadali ang mapagharian ng Diyos. Katulad ng ini-expect po natin, nakala natin pakukuya-kuyakoy lamang tayo Akala natin paghaharian na tayo ng Diyos. Akala natin pasok na tayo doon sa buhay na walang hanggan. Hindi po, kapatid. Nagkakamali po tayo. Sapagkat maliban po, nabitiwan natin yung lumang pagkatao natin at magbihis po tayo sa luma nating buhay. Hindi po tayo makapapasok doon sa piging na ito at hindi tayo makakatikim nung handa ng Panginoon. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Kaya sinasabi dito ng banal na Espiritu, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, katulad nung maghimagsik kayo sa ilang. Doon sinubok ninyo ang Diyos. Yan. So tuloy natin dito sa 15. Yan. 12. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo
at mawalaan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Ayan, ganyan po marami sa atin. Marami ang dahilan. Minsan, dahil sa mga pagsubok, gumigib up kaagad tayo na inaakala natin walang Diyos. Kapatid, maghintay po tayo at lagi po tayong manalangin sapagkat ang Diyos ay laging nariyan, nakatingin sa atin, laging nagmamasid kung ano yung mga kailangan natin. Ang kailangan lamang natin gawin, lumapit tayo sa Kanya sapagkat Siya ang nagpapagaling ng lahat ng mga karamdaman. Lumapit tayo sa Panginoon sapagkat Siya yung dakilang manggagamot. Kung meron tayong mga karamdaman, ganun din kung meron tayong mga pagsubok, mga suliranin, mga kung ano man, ilapit natin sa Diyos. Manalig tayo kapag inilapit na natin sa Kanya, manalig tayo, maghintay tayo. Huwag tayong magmamadali, maghintay tayo sapagkat hindi magtatagal, ipagkakaloob niya sa atin yan. Maging tapat lamang tayo sa Kanya sa panahon ng mga pagsubok at ipagkakaloob na po sa atin. Tingnan niyo ang nangyari kay Job. Napakagandang aral ng buhay ni Job. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanya, which is napakatuwid niyang tao, gustong-gusto siya ng Panginoon, pero dumating ang araw na siya'y sinubok, na sa kanya na ang lahat ng kayamanan. Dumating ang araw na nawala bigla sa kanya ang kayamanan niyan iyon. Pati ang kanyang pamilya, nawala. Ang kanyang mga anak, nawala. At lahat ng ari-arian niya. But sa kabila ng kanyang mga pagsubok, dinaraanan niya, nagkasugat-sugat ang kanyang buong katawan, mula ulo hanggang talampakan, hindi siya naging masama. Hindi siya nagkasala. Itinutulak na siya ng kanyang asawa na isumpa na ang Diyos. Pero ano ang sabi niya? Ang sabi ni Job, Diyos mo lang ba siya sa kabutihan? Pero pagdating ng kaginhawaan ay ng kapighatian ay hindi mo na magiging Diyos. So mali po yun. Mali po yung ginawa ng asawa niya, yung itinuro kay Job. Hindi nagkasala si Job sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya nagsalita. Kahit sa salita, hindi siya nagkasala. Nanalig siya sa Diyos na muling ibabangon siya, which is nangyari. At dinubli pa sa kanya yung mga nawala sa kanyang ari-arian, dunubli pa. At ganun din yung naging anak niya uli, ibinalik. Kasi yung mga anak niya, tinamaan ng kidlat, nabagsakan ng bahay. Ayan, nung dumaan yung malakas na hangin, nawasak yung bahay nila, nabagsakan yung mga anak niya. Kaya naubos lahat. Yung 7 lalaki at saka 3 babae. So ganyan po, sa kabila ng mga pagsubok, dapat tayong maging matapat, maging matatag. Sa kabila ng mga pagsubok upang tayo ay makatikim doon sa handa ng Panginoon. Sapagkat kung hindi po tayo magtatagumpay sa mga pagsubok, hindi po tayo makakatikim doon sa handa ng piging na iyon. Hindi po literal na piging yan. Yan po spiritual. Napagkat makakasama na natin doon ang Diyos at wala tayong gagawin doon kung hindi magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. Araw-araw tayo doon magpupuri, aawit. At nandun po yan sa Revelation. Yan po ang gagawin natin. Kaya hindi po literal na piging yan. Ayan. So ituloy po natin. Unawain po ninyo ito kapag ito po ay napanood ninyo mga kapatid. Sabi niya, ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Ayan. Sino ang naghimagsik sa Diyos, bagamat narinig ang kanyang tinig?
Hindi ba ang lahat ng ilinabas ni Moises sa Ehipto? Sila po yung naghimagsik, di ba? Sabi ko nga kanina sa inyo, yung mga Israelitang iyan, yung inilabas sa Ehipto. Sa kabila ng ginawa ng Diyos sa kanila, ipinaglaban sila doon sa Paraon upang makalabas sila at dadalhin sana sila doon sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, sa kanilang mga ninuno. Which is mga ninuno rin natin yan. Sapagkat isa lang naman po pinanggalingan natin eh. I mean, yung anak lang naman ni tatlo, sila sila Japet, si Cam, si Sem. Yan po yung pinanggalingan ng lahat ng tao sa daigdig niya ito. Mula nung nagunaw ng baha ang daigdig at panibago at pinagmulaan po natin yung tatlong anak ni Noe. Ayan po. Kaya magkakapatid po tayo. Ang hindi natin alam, yan. Kaya tayo'y nagsisiraan, nagkakagatan, nagsasakmalan. Kapatid, kung ganyan lagi tayong nagpapakaligaw, hindi po tayo makatitikim ng handa sa piging ng Panginoon. Ayan po. Katulad nitong mga Israelita, sila po yung unang inanyayahan doon sa piging. Which is hindi po sila nagtagumpay. Hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako. Kaya hindi sila nakatikim ng handa ng piging. Ayan, tuloy natin. Chapter 3. Dito na ako. Ayan, dito pala yun. Ayan. Sino ang naghimagsik sa Diyos? Bagamat narinig ang kanyang tinig, hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? Ayan po, namatay po sila sa ilang. Kaya hindi po sila nakapasok doon sa piging. Doon sa lupang pangako ng Diyos kasi namatay sila sa ilang dahil sa kanilang mga pagkakasala. So ganyan din po ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya marami po sa atin ang hindi makakarating sa piging. Dapat tayong mga naiiwan pa ngayon, tayong mga buhay pa ngayon, pagsumikapan po natin na tayo'y makatikim ng handa ng Panginoon sa kanyang kasal. Ayan. At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalaan nila ng pananalig sa Diyos. Ayan po, mga suwail. Sila po yung unang inanyayahan ng piging ng Diyos. Ngunit, hindi po sila naging matatag. Kaya naging suwail sila. Sinuway nila ang utos ng Diyos. Binigyan na sila ng kautusan. Hindi nila pinakinggan ang Diyos. Kaya ngayon, nais pa ba nating mangyari ito sa buhay natin? Sa hinaharap sa mga Kristiyano? Dapat wag na po natin ito hayaan na mangyari pa sa buhay natin.
Well, wala po tayong ibang dapat gawin kung hindi manalig at manampalataya sa Panginoon. Doon lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makapapasok doon sa kasalan ng kordero at matitikman po natin ang inihanda ng Panginoong Yesus at makakasalo po natin siya. Kung tayo po ay magpapakatatag, diringgin po natin ang mga tuntunin ng Diyos at isa sa buhay po natin, makakatikim po tayo doon sa handa ng piging ng Panginoong Yesus. Kaya pagsikapan po natin, sutuloy natin sa 4. Yan. Kaya pagsikapan po natin na makapasok tayo doon sapagkat ang pangakong iyon ay nagtuloy pa po iyan, which is tayo na po doon ang papasok. Ayan po yung dapat nating pagsikapan ngayon, na tayo ay makapasok doon sa piging sa kasalan ng Panginoon. Huwag natin tularan yung mga Israelita na nagpakaligaw sila. Hindi nila pinakinggan ang tinig ng Panginoon. Kaya ang nangyari sa kanila, naggandamatay sa ilang at hindi sila nakarating doon sa lupang pangako sa kanila, which is yung sa Kanaan. Yung lupang sagana sa lahat ng bagay. At hindi nila natikman ang inihanda ng Panginoon doon. Sapagkat sumuway po sila. Kaya wag po nating hayaan na mangyari ito sa panahon natin ngayon. Pagsikapan po natin na tayo'y makatikim sa inihandang piging ng Panginoon para sa atin ngayon. Nakilala na rin po natin ang Panginoon. Lubos-lubusin na po natin. Aralin po natin kung paano natin magaganap o gaganapin ang kalooban niya. Kaya nga ang iniwan niya po sa atin, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kapag tayo'y nakilala, kapag tayo po ay naging alagad ng Panginoong Yesus, ibig sabihin, makapapasok na po tayo doon sa piging at makakatikim na po tayo doon sa inihanda ng Panginoon para sa atin at makakasalo po natin siya sa hapag. Ganon din ang Diyos Ama, kakasama na rin po natin. Kaya yan ang pagsumikapan po natin sapagkat meron pa pong isang pangako, ang isang araw na itinakda ng Diyos upang tayo'y makapasok doon sa kapahingahan, which is doon sa buhay na walang hanggan. Yan na po, kasi noon ang sumunod doon sa utos, hahaba ang buhay. Pero sa panahon natin mga Kristiyano, kung susundin natin ang utos ng Panginoong Yesus na mag-ibigan kayo, kung paano iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Makakapasok po tayo doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang itinakda na isang araw na kapahingahan. Sa pamamagitan po ng pananalig natin sa Kanya, makapapamahanga po tayo sa Kanya. Kaya nga nung nangangaral po siya, inanyayahan po tayo na tayo'y mamahinga sa Kanya. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Mateo. Ang sabi na po dito sa aklat ng Mateo chapter ayan po. Ito po ang itinakda ngayon sa panahon nating mga Kristiyano. Nakapahingahan. Itinakda ng Diyos Ama ang isang araw. Nagtakda siya ng isang araw na kapahingahan, which is sa Panginoong Hesus. Pakinggan po natin, nandito po sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 27 to the following.
Pakinggan po ninyo at unawain po. Ang sabi ng Panginoon dito, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpapahayag ng anak. Unawain po ninyo ito. Pakinggan po ninyo ang may pandinig. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpapahingahin ko. Ayan o, papagpapahingahin ko. Kaya kapag lalapit po tayo sa Panginoon, tayo'y makapagpapahinga sa ating mga pasanin. Ganyan din po ang nangyari sa akin. Nakala ko yung pasanin ko noon ay hindi na mawawala. Para na po akong natatakluban ng daigdig na ito. Ngunit nung lumapit po ako sa Diyos, nagsisi po ako sa aking mga kasalanan at isinuko ko po ang lahat sa Kanya na aking pagkakasala mula nung ako'y nagkaroon ng sapat na pag-iisip hanggang nung ako'y tinawag Niya. Isinuko ko po ang lahat ng iyan. At habang nakikipag-usap po ako sa Kanya, hindi ko po namamalayan, tumutulo po ang luha ko. At sa bawat patak ng luha ng aking mata ay unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko sa aking katawan. Kaya tama po itong sinabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpapahingahin ko. Ayan. Kaya ang kapahingahan po ditong isang araw na pinagkaloob ng Diyos muli sa atin, which is yung mga Israelita noon, yun po yung literal na kapahingahan, sapagkat lumikha po ang Diyos hanggang sa ika-6 na araw lang, at yung ika-7 araw ay nagpahinga siya. Kaya ang sabi ng Diyos Ama ay tangi ninyo ang araw na iyon, sapagkat dyan ako nagpahinga. Kaya pangilin ninyo yung ika-7 araw. 6 na araw lang kayong magtatrabaho. Pero ngayon, napalitan na po iyan. Ang tinutukoy na po dito, yun noon po kasi literal yun. Ngayon po espiritual, kapahingahan ng espiritual. Ayan po yung mangyayari sa atin ngayon. Kaya kung tayo ay lalapit sa Panginoon, mawawala po lahat yan. Yung mga alalahanin po natin sa ating buhay. Pagkabalisa at kung ano man yan nasa isip natin, nawawala po lahat yan. Lilinisin po ng Diyos yan. Ang Diyos po ang maglilinis sa pamagitan ng salita ng Panginoon na siyang mananahan po sa ating puso at isipan. Ayan po. So tuloy po natin. Ito po yung itinakda na isang araw ng Panginoon na kung saan ay makapapasok pa po tayo at makapapamahinga. Pakinggan po natin dito pa rin sa aklat ng Hebrew chapter 4, 1 hanggang 13. Sabi po dito, nanatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Katulad nung nangyari sa mga Israelita, hindi sila nagkamit. Imbis na mananahan na sana sila doon sa lupang pupuntahan nila ng tahimik, payapa, wala. Nagdamatay sila doon sa ilang. Marami ang namatay po. Lahat ng sumuway, lahat ng naghimagsik sa Diyos, nagdamatay po doon sa ilang. Kaya hindi po sila nakapasok. Ilan lang po ang nagtira noon. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isang kapahingahan, which is ang Panginoong Hesus. Ayan po. Tuloy natin. Kaya nga sabi dito, ngunit mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y, ayan, pakinggan po ninyo at unawain kung may pangunawa po kayo. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila
pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Ayan po. Hindi nila pinakinabangan ang mabuting balita na kanilang narinig sapagkat hindi nila pinaniwalaan. Which is ganyan din po ang mangyayari sa atin ngayon. Kung babaliwalain po natin ang salita ng Panginoong Hesus, hindi po rin natin mapapakinabangan yan. Matutulad po tayo doon sa mga unang ininyayahan ng piging na ito. Hindi sila nakarating doon sa lupang pangako sa kanila ng Diyos na mananahan sila doon at mamumuhay ng sagana. Wala, hindi nila napakinabangan. Ngayon, nahayaan pa ba natin ito? Samantalang narinig na natin ang tinig ng Diyos. Araw-araw ngayon, napakabuti nga natin ngayon. Sapagkat napakabuti ng Diyos sapagkat halos araw-araw may maririnig na tayo ngayon. Pagpunta lang tayo sa social media kung gusto nating makinig ng salita ng Diyos. Makakarinig po tayo. Inong panahon wala eh. Mas mapalad tayo ngayon. Kung nais nating makarinig, may Bible na dyan dyan sa mga apps. Tingnan niyo ang kabutihan ng Diyos. Talagang inilalapit niya sa atin ang kanyang salita upang matuto po tayo. At nang sa ganon, matikman po natin ang inihanda ng Panginoon sa piging, sa kasal ng kordero. Kaya pagsikapan po natin yan. Baka matulad po tayo, mag-ingat po tayo, at baka matulad po tayo doon sa mga Israelita na hindi nila nakamtan yung ipinangako sa kanila. Tuloy. Tayong naniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang tungkol sa ikapitong araw, o narinig niyo mga kapatid, ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ngunit ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Tayo na po iyan. Kaya huwag nating hayaan na matulad tayo doon sa mga unang nakarinig ng paanyaya sa kanila ng mabuting balita. Huwag nating hayaan na makalagpas po ito. Pagsikapan po natin na tayo'y makapasok dito. Maging matatag po tayo. Sapagkat marami pong obstacle. Maraming mga pagsubok. Hindi po ganong kadali na makapasok sa piging o makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang aralin natin. Kung kayo po ay nagnanais na magkamit ng buhay na walang hanggan at makatikim po sa handa na inihanda ng Panginoon, pagsikapan po natin yung mga bagay na magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Ayan, tuloy. Kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw ngayon, pagkalipas ng napakatagal na panahon. Sinabi niya sa pamagitan ni David, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Yan. Kung ang mga tao ay nadala ni Josue
sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan o isa pang araw na kapahingahan. Ayan. Kaya nga kung nadala ni Josue yung mga Israelita noon, ang tao doon sa tinatawag nila na yun nga yung lupang pangako ng Diyos, sapagkat mamamahinga sila doon, sapagkat kumpleto ang lahat ng bagay doon sa Kanaan. Sa kasamang palad, dahil nga sa kanilang pagsuway, hindi sila nakaabot doon, hanggang doon lang sila sa ilan, matay sila doon. Napakarami po nang namatay doon, libo-libo. Kaya huwag na po sana natin tularan yung mga iyon. Mamuhay po tayo ngayon na may kabanalan. Mamuhay po tayo na nakikipag-isa tayo kay Kristo Jesus na siyang nagligtas sa atin. Ibalik natin sa Kanya ang papuri at pasasalamat sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Sapagkat dahil sa Kanya, dahil sa kanila, tayo'y naligtas muli sa ating mga kasalanan. Kaya kung gagawa pa tayo ng panibagong mga kasalanan, mga pagsuway, wala na pong magliligtas sa atin, sapagkat minsan lang po napako ang Panginoong Yesus at nang siya ng ikatlong araw siya'y muling nabuhay. Wala na pong ipapako pang muli. Naganap na po ang lahat. Kaya ang dapat na lang natin gawin upang makamtan natin yung nilimithi natin na buhay na walang hanggan, hanapin po natin ang katotohanan, sapagkat dito po natin matatagpuan, which is ang katotohanan po dito na tinutukoy ay ang salita ng Diyos. Hanapin natin ang salita ng Diyos nang siyang magtuturo sa atin tungo doon sa pangako sa atin na buhay na walang hanggan. So tuloy. Sa makatuwid, sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Ayan, sa mga nananalig. Kaya ngayon po, hindi na po pagsunod sa kautusan kung hindi pananalig. Manalig tayo na mangyayari sa buhay natin yung minimithi natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Kapagkat ipagkakaloob po sa atin yan, hindi maglalaon, hindi magtatagal, ipagkakaloob po sa atin yan na minimithi natin. Manalig lamang po tayo. Ayan. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa, tulad ng Diyos na nakapagpahinga, na nagpahinga na sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinakahiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Ayan po mga kapatid, kaya mag-ingat po tayo, sapagkat baka hindi po tayo makapasok dito sa kapahingahang ito. Ito po, katulad po nung nangyari nung unang inanyayahan sa piging, hindi po sila nakapasok. Kaya sa panahon po natin ngayon, sana po ay wag na natin abutin ito.
Wala naman po tayong dapat gawin. Alam nyo, napakasarap ng buhay kung tayo po ay nananahan sa daigdig na ito kasama ang Panginoon. Napakasarap po ng pakiramdam. Wala kang inaalala, wala kang alalahanin. Ang Diyos ang talagang gagawa ng paraan ng lahat ng bagay na kailangan po natin. So, dapat yan po pag sumikapan natin. So, saan ba itong tinutukoy na kapahingahan? Ayan, para malaman po natin, para hindi na po tayo magtatanong, totoo ba itong kapahingahang ito? Totoo po yan, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Katotohanan po yan na ilinahayag po sa inyo. So pakinggan po natin dito sa aklat ng Revelation or Pahayag, chapter 21, 1 hanggang 8, kung saan nga ba ang kapahingahang ito na tinutukoy. Napakasarap po makarating dito at makapagpahinga. Actually, ngayon pa nga naman kapag ikay nanalig na sa Panginoon, sarap na ng pakiramdam. Wala kang intindihin, wala kang alalahanin. May mga pagsubok, hindi mawawala yan. Ganyan po talaga. Kung nagnanais po tayong magkamit ng buhay na walang hanggan, hindi po mawawala ang mga pagsubok, mga pag-uusig, lahat po yan. So ito po, pakinggan po natin at unawain po ninyo kung saan po tayo mamamahinga. Ito po yung itinutukoy sa atin. Kung yung mga unang inanyayahan sa piging ay yung mga hindi nakarating, nakapagpahinga ay doon sa Kanaan, tayo naman ay dito, tayong mga Kristiyano. Ito yung pangalawang kapahingahan, yung itinakda ng Diyos na kapahingahan sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ayan. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Revelation or Pahayag, chapter 21, verse 1 hanggang 8. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Ayan po yung titirahan natin kung tayo magtatagumpay. Bagong Jerusalem. Wala na yung dating lupa at langit, yung may bago na po. Bumaba galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ayan. Ayan, gayak na gayak yung bagong Jerusalem. Ayan, nabababa galing sa langit, buhat sa Diyos. Sasalubungin niya ang Panginoong Hesus. Ayan. Tuloy. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiran niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, sorry. Ayan. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula
at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya. Siya namay magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Yan po mga kapatid, hallelujah. Kaya dapat po mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga pagsubok. Huwag po tayong maging duwag. Dapat magpakatatag po tayo, maging matapang po tayo. Hindi po yung katapangan ng sanlibutan sapagkat kapahamakan po ang pupuntahan natin doon. Katapangan na nagmumula sa Diyos. Ayan po ang dapat nating gawin. So ayan po yung pupuntahan natin. Ito po yung dito po natin ngayon makakamtan yung piging katulad doon sa ebanghelyo na tinunghayan natin. Ayan po yung tinutukoy dyan. Hindi po yan literal na piging. Italinghaga pa nga po yung panalitan ng Panginoong Hesus doon. So ito po yung tinutukoy niyan na piging. Kapagkat yung piging dyan, yung handaan, ayan po makakasalo po natin doon ng Panginoon pagdating ng panahon na yan. Napakasarap siguro ng buhay natin doon. Wala nang pagluha, wala nang sakit, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, etc. etc. Diba? Everything is okay. Ayaw ba natin noon kaysa napakaliit lang ng hinihingi ng Diyos? Manalig lamang tayo sa Panginoon. Diba? Napakaliit na bagay lang hinihingi ng Diyos. Huwag lang tayong sumuway sa kanyang inuutos. Sundin natin ang kanyang salita. Di ba napakalit na bagay po niyan? Kaysa yung kapalit, buhay na walang hanggan. Di ba? Tapos binabaliwala natin. Di ba? So ano ba ang tinutukoy na piging? Ayan. O tunghayan pa rin pa natin dito sa aklat ng pahayag or Revelation chapter 19 verse 5 hanggang 9. Ang sabi dito, yan, may nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkaraay narinig ko ang animoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ang wika, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Dinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Ayan. So, pagpupuri po, yan po, hindi po yan literal na piging, na kainan. Magpupuri po tayo doon, tayong lahat na makapapasok doon sa buhay na walang hanggan, doon sa bagong langit, bagong lupa at bagong Jerusalem. Magpupuri po tayo sa Diyos. Kasi wala naman tayong problema doon sa pagkain eh.
Lagi tayong busog doon. Kaya yung tinutukoy po ditong piging, yan po yung pag-iisang yung pagbaba ng bagong Jerusalem na mula sa langit at nagbubuhat sa Diyos, at ngayon ang Panginoong Hesus ang magiging pastor natin doon. Siya yung tagapangalaga sa atin, at ang Diyos naman ang maghahari sa kalahat-lahatan. Ayan. Kasi sa panahon natin ngayon, kaya dapat tayong makipag-isa sa Panginoong Hesus, dahil siya po nakikipaglaban ngayon sa mga kalaban natin. Ayan, yung masasamang espiritu. Kasi tatalunin niya dyan, ang pinakahuling niyang tatalunin, yung kamatayan po. Kapag natalo na po yung kamatayan na iyan, wala na. Tapos na ang lahat. Kasi yan po yung pinakahuli na tatalunin ng Panginoon. Kaya dapat makipag-isa sa Kanya, makipag-isa tayo sa Kanya. Tumulong tayo sa pamagitan ng mabubuti nating gawa. Sa mabubuti nating gawa, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Alam po natin yun, na walang masama sa gitna ng makabutihan. Sa pamagitan ng mga katulad nito, suot ng babaeng ikakasal na ito, yung kayong lino, which is yun po yung mga mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Kaya dapat lagi tayong gumawa ng mabuti upang matulungan po natin, makipag-isa tayo sa Panginoon habang nakikipaglaban sa mga kalaban, at huli niyang tatalunin dito ay ang kamatayan. Kapag natalo na iyan, actually sandali lang naman kung gustuhin ng Panginoon sandali lang matatalo yan. Kaya lang binibigyan po tayo ng chance ng Diyos na magbagong buhay, na magbalik loob sa Kanya. Kung tutuusin, napakadayo, wala nang isang segundo yan Kung tutuusin, ng kamatayan, tatalunin ng Panginoong Hesus yan. Kaya nga lang, tayo po ang inaalala. Naghihintay pa rin ang Diyos na tayo'y magbalik loob sa Kanya, na magbagong buhay tayo. Itakwil natin ang lumang buhay natin, palitan natin ng bagong pamumuhay na kasama ang Panginoong Hesus. Yan po ang nais ng Diyos. Kaya pinapatagal niya po ang panahon. Kung tutuusin, gaano lang naman talunin ng Diyos yan, napakalakas ng puwersa, makapangyarihan sa lahat ang Diyos. Kaya lang tayo po ang inaalala. Kaya nga, sabi nga doon sa aklat ng Juan, chapter 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya, manalig sa kanya, ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya inialay ng Panginoon ang kanyang buhay upang tayo'y maligtas. Tapos, kunting pagsubok lang, wala na agad. Tumitiwalag agad. Nalilimot na ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Maging matatag po tayo, mga kapatid, sa gitna ng mga pagsubok. Kaya hindi po literal na pagkain ang tinutukoy dito. Hindi po. Ayan. Paano ko naman nalaman na hindi Ayan. Hindi po tunay na pagkain dito, kasi ang pagkain po na tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos. Ayan. Pakinggan natin dito sa aklat ng Lucas, chapter 4, 1 hanggang 4. Ayan. Ayan. Umalis Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng tao, iutos mo
na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ayan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kung hindi, tingnan natin, basahin natin sa aklat ng Mateo, chapter 4 pa rin, verse 1 hanggang 4. Ayan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi, ayan, ito sa aklat ng Mateo. Ayan, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ayan po. So yan ang magiging pagkain natin doon sa bagong buhay natin, sa bagong daigdig natin. Yan yung magiging pagkain natin, salita ng Diyos. Kaya gagawin natin doon, magpupuri tayo sa Panginoon, magpupuri tayo sa Diyos. Kaya ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti, purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti, ayan, purihin ang ngalan niya. Ayan, pupurihin natin ang ngalan niya. Dapat yan yung ginagawa po natin. Hindi yung mga mga kapwa natin ang pinupuri natin. Ang Diyos ang dapat papurihan at parangalan. Sapagkat paparangalan din po tayo niyan pagdating ng panahon. Ayan, parangalan tayo ng buhay na walang hanggan. Napakalaki pong walang kahalaga po yan. Buhay na walang hanggan. Sapagkat yan po yung minimithi natin or ng bawat taong nanalig at nanampalataya sa Panginoon. Dapat talaga tayo manalig sa Panginoon na ipagkakaloob po sa atin ang buhay na walang hanggan. Maliban po na tayo'y manalig at manampalataya sa Panginoon, katulad nga noon na sinabi natin na hindi tayo makapapasok sa piging. Hindi tayo makakatikim. Sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi kayo makakatikim sa aking inihanda. Ayan. So, huwag po nating hayaan na mangyari pa po sa atin ang mga bagay na iyan na nangyari po sa mga Israelita. Ayan. Iwasan na po natin yung tayo'y sumuway sa Diyos. Iwasan na natin na tayo'y magkasala. Ayan. At manalig tayo na ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng ating magawa. Yan po ang pagsumikapan natin na mapagharian po tayo ng Diyos. Pagkat hindi po tayo basta-basta makakapapasok doon. Pagkat para tayong dumadaan sa butas ng karayom. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Hesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sa makitid na daan, sapagkat nariyan ang buhay. Sapagkat ang dinadaanan ng mga makasalanan ay malawak na daan. Parang everybody's welcome. Kamatayan. Malawak ang daan, kamatayan ang pupuntahan yan. Pero kapag masikip, ibig sabihin buhay, nandun ang buhay na walang hanggan na sa dulo. Kasi hindi ka pwedeng sasayaw-sayaw doon eh. Hindi ka pwedeng palapad ang ano mo doon. Kailangan patagilid. Anong ibig kong sabihin dito mga kapatid? Sundin natin ang utos ng Panginoon. Pag-ibig. Ayan po yung tinutukoy dito. Hindi po puot, galit, hinanakit, sakit. Hindi po yan. Pananakit ng kapwa, pananakit ng damdamin ng kapwa. Hindi po yan ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang kahihinat niyan po naman
ng mga nag-iingat ng mga ganyan ay kapahamakan po na walang hanggan, kamatayan na walang hanggan. Ayan. Kaya alisin na po natin yung puot, galit, sama ng loob, hinanakit. Hindi masamang magalit. Sabi ni Apostol San Pablo, kung magagalit kayo'y iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Alisin agad ninyo ang galit sa inyong puso. At huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ang dyablo. Yan pong gawin natin. Magalit man tayo kung ito'y ikatututo ng ating kapatid. Kalugod-lugod po yan sa Diyos. Pero kung magtatanim tayo ng galit sa ating dibdib, sa ating puso, kapahamakan po ang abutin natin. So yun lamang mga kapatid, muli, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or naninirahan po dyan sa ibang bansa, lagi po natin natatandaan na ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Ang Diyos ay laging nakasubaybay sa atin. Yan po ang lagi nating tatandaan. Kaya dapat lagi nating isa sa puso, isa sa buhay ang kanyang mga salita. Yan po sapagkat yan po ang magliligtas sa atin, ang salita ng Panginoon. Ayan, kapag hindi po natin yan iningatan ang salita ng Panginoon, mapapahamak po tayo. So yun lamang po mga kapatid, samot dalangin ko saan man kayo naroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you Lord. Thank you Jesus.